Meron. Mas sa amin ng baseball during the time. Actually, ako ganun. Grade Baseball 5 and 6. Baseball ka din? Baseball ako. Kaya pala. Kaya malakas mo lakas mo hataw. Parang baseball bat yung kamay mo eh. Pero ang magiging kondisyon, babalik ako ng high school. Para maglaro. Uso yun. Uso yun eh. Laro diba? ng isang taon. Sabi ko, Mambino, iisipan ko muna. Kakagraduate ko lang eh. Oo nga. Kakagraduate ulit ako. Babalik ka ulit ng algebra. Ayaw mo lang dalawa. Dalawa? Oh. Welcome to Balyahan with GB and RDO. Kwentuhan, asaran at opinyon na may banggaan. Kasama sina GB Labrador at Rani Del De Ocampo, powered by Sports Plus. Easy lang! Yun. At welcome back again, Bo, sa Balyahan with Hindi GB pa and magaling RDO. yung ating kaibigan. Nako, pinagdadasal pa natin na sana kahit papano mabilis ang recovery ng ating kaibigan si RDO na injured kasi siya. Pero napakasaya namang kasama ikaw. Parang pipilitan ka. Hindi naman. Bawal ko pakita masyado na natutuwa ako na nandiyan ka dahil baka magselo si RDO. Ang una kong boyfriend yan. One and only boyfriend ko yan. Alam ni Ma'am Dayan yan. Aprobado ng misis niya itong relationship namin ni RDO. Pero nakakatuwa kasi sa mga usapan ng sa Balyahan, sa lahat ng mga coaches, players, palaging sinasabi nila, ikaw, buti ikaw din. Ang importante ay depensa. Depensa. Kaya maganda itong ating guest na. Yes. So, alam ko, parang kanina, ang ganda na ng mga kwentuhan niya. Pero, sabihin lang natin ang kanyang mga accomplishments. Siya po ay isang 2-time PBA champion with Santa Lucia Realtors and San Miguel Beermen. Isa sa mga malulupit sa perimeter defense, hustle plays, capable scoring bursts. Ang kanyang career high ay 29 points sa playoffs. May nagsulat dito. Bakit sinulat niya ito? 29 points kasi siya sa playoffs. Tapos nilagay dito si Bo 28 points lang. Kaya mo na yan. Huwag mo na pag-usapan na. Ba't mga, sa bahay kayo mga writer dito? Kasama mo pa sa ibang show to. Kaibigan ko pa kay Nato rin yan. Sinisiraan nyo ako dito sa ibang show, ha? Oo, ano ba yan? Itong mga, ano to? Pasensya na sa inyo. Pero 54 points kasi yung career high ko eh. Sa subdivision lang namin. Pakilala natin walang iba kundi si Sir Kiko Adriano. Yun. Maraming salamat. Thank you po sa invite. Welcome, kuya. Welcome. Oo. So, ano muna ang pinakakabalaan mo ngayon, Kiko, na wala ka na sa PBA or when you retired? Ngayon kasi, tawag dito, yun nga, yung sa negosyo din, kahit pa paano nakapagpunta tayo ng maliit na paupahan. At the same time, yung pag-alalay dun sa anak ko dahil siya yung naglalaro-laro ngayon. Okay. Ayun. So, ikaw daddy coach ka. May junior. Daddy coach. Yun naman pinakamahirap sa lahat, yung daddy coach. anong unang challenge sa isang daddy coach? Usual, kada practice, ang unang itatanong ng mami niya, nag-away na naman kayo. At least. Oo. Diba? At least. At least. Kapag hindi kami nag-away, medyo ibang level yun. Sabi niya, talagang na-amaze yung mami niya. Pero 9 out of 10, away yun. Hindi, anong pinag-aawayan yung dalawa? Kasi the usual, pagka magtatay, ang tendency mo is sundin nyo. Hindi, lalo na. PBA player to. Two-time PBA champion ako, anak. Diba? Yung pa lang doon pa lang Ano yung usual na pinag-aawayan? Kasi pagka ako, tatay ko PBA player, kung anong sabihin nun, usually susundin mo Kasi na-experience niyo yun Ito naman kakaiba, nag-away sila. 9 out of 10. Madalas siguro ang away niyan pareho silang for the improvement of the game naman. Hindi naman. Pero anong madalas na ako magbigay ako example yung panganin namin, gusto mag-badminton. So nagtitraining siya. So parang sabi ko, dapat at least 30 minutes to 1 hour bago yung training nandun ka na sa gym. Parang gusto niya 15 minutes lang. Nandun na siya. Parang bago mag-start. Sabi ko, hindi, mayroon kang
Dapat 1 hour, nandun ka na, observe mo yung ibang player o kaya makilala mo yung ibang players doon para meron kang teammate o kalaro outside the workshop. Tapos hindi siya naniniwala sa akin na nilabas ko na yung credential. Sabi ko sa kanya, alam mo, ang tatay mo, hindi lang naman ako tatay kasi naging athlete din naman ako. Sabi ko, so hindi ko lang siya sinasabi sa'yo dahil gusto lang kitang pasunurin dahil ako ang tatay. Sabi ko, meron din akong na-achieve. Sabi ko, nakita mo ba yung 2 trophy na yan sa barangay? Saka yung 2. Kasama ako dyan. Member ako dyan. Oo. So dinaan ko na sa ganun na para magets niya na kung bakit ang rami kong say. Parang ganun. So, pero in your case, recently lang kasi ito kaya medyo mura pa. Well, sa case naman namin, alam mo naman ng father and son, syempre masyado komportable yung anak mo eh. Yes. Yun ang difference noon kumpara sa ibang mga bata. So, tawag dito, syempre, yung number 1, pag alam mo talagang, yung effort pa lang eh. Pag alam mo medyo hindi talaga binibigay, alam mo. Diba? So, hindi mo po pwedeng sabihin sa akin yan palagi dahil lahat yan pinagdaanan ko na yan. Tama. Diba? And then, yung tipo na parang ipaparamdam sa'yo na parang alam mo na. Diba? Yung mga ganun. Sabi ko, relax ka lang. Sumunod ka na lang muna. Diba? So, dumarating yung pagkakataon, nagkakaroon kami ng discussion ng ganyan. Okay naman din yun. Para at least, alam mo kung ano yung gusto niya, yung direksyon niya, na sinupunto niya. Maaaring tama siya, diba? Pero bibigyan kita ng dahilan bakit ito yung pinapagawa ko sa iyo. Tama. Diba? Yun lang yun eh. Pagkatapos ng gawin mo, o sige, gawin natin yung gusto mo. Diba? Yun lang naman ang ano dun eh. Unahin mo muna ako. Hindi, tama naman. Tama naman. May point naman siya. Oo, ganda nun. Kasi hindi naman niya sabihin ni Kuya kay Kuya kung hindi niya napagdaanan. Ganun nakadali. Mingi na ba kayo na sa klolo kay Mrs. minsan? Hindi, baliktad. Yung anak. Baliktad. Palagi ang humihingi na sa klolo palagi. Yung anak? Yung anak sa mami niya. Akala niya kakampihan siya. May follow-up yun. Ikaw kasi, di ba? Akala mo nakakuha ka ng kakampi. Sorry na lang. Pero at the end of the day naman, na-absorb naman niya yan as something na nakakatulong sa sa game niya. Yes. Tawag dito. Every practice naman, pinapaunawa ko sa kanya, ito yung mga dapat natin kailangan i-improve. Especially right now, yung mga players, alam na natin na yung mga positionless na eh. Diba? So, yung mga, lalo yung height niya ngayon, mga halos 6'1" siya. So, kung tutuusin, talagang lahat, wala na nung kamukha dati. Nakagas na pa natin. Kami, especially, may mga dominant talaga na sentro. Sentro ka lang din talaga. Bawal kang tumira sa labas. Yes. So, ngayon, hindi na rin ubra yung palagi two-way player ka. Dapat lahat na eh. Lahat kaya mo. Diba? Depensa mo, pasa mo, yung opensa mo. Dapat given na talaga ngayon yun. Sa hirap ng competition ngayon, sa dami ng players. So, kailangan talaga alam mo yun, makasabay ka. Oo. As someone na defensive player, known as a defensive player, yung ba ang focus niyo sa laro niya? Depensa? Isa yon. Isa yon, sabi ko sa kanya na kailangan mo talagang i-improve. Kaya sabi ko sa kanya, alam mo, yung mga coaches, especially yung mga defensive coaches, tatagal ka dyan sa laro. Kahit na sabihin mo 2 points ka lang. Tama. Dahil malaki yung maiko-contribute mo sa team, yung hustle mo, yung pagiging number 1 defender mo doon sa scorer, is talagang mapapakinabangan ka. Yung madalas nyo nasisita. Pero kailan yung huling napuri nyo sa laro niya? Kaya ganun din ba yung balik? Yung kumbaga, ang galing ng ginawa mo, ganun. Pagdating naman sa ganyan, na-appreciate ko naman yung mga, siyempre nakikita ko mga positive. Hindi lang naman mga negative eh. Diba? So pagka maganda yung laro niya, pero siyempre kagaya nga nung ibang mga coaches na narinig, after the game daw, hanggat maaari, dapat wala na kayo pag-uusapan about basketball. Diba? After. Tama. Yes. Pero tayo, ako especially, na parang minsan may mga pagkakataon hindi mo mapigilan eh, di ba? Tama naman yun. Di ba? Hindi, kasi parang ang niya is, parang kumbaga,
Iinit ang ulo ko pag hindi ko na i-voice out. Parang ganun yung nandun na yung anak mo din eh. Parang may ginawang tama. Madalas pa siya, sabi ko sa'yo eh. Ganun. Diba? Kahapon pa dapat yan eh. Sinabi lang ipasa mo Sabi, di ba? May ganun. Lalo na sa amin, sa kamukha nun, ako yung nagko-coach sa club namin, club team namin. Hindi, nandun siya. So pagka maglalaro, so, syempre, andyan yung support ng family ko. Tapos, sila Erpat. Tapos, yung mga utol ko kasi naging player din. Okay. Si AA, na naglaro din siya sa FEU. Tapos, nag-serve din sa national team ng basketball. So, pagsakay pa lang ng upuan doon at medyo masama laro mo, mag-uumpisa na yan. Marami palang sa lolo muna. Marami pala. Dos, kasi ganyan. Medyo nabibingi-bingi na yung isang tenga niya na muna dito. Sa lolo pa lang yun. Yeah? Susunod yan yung sa utol ko. Yeah? Susunod yan yung sa mami niya. Ako pa yung medyo huli-huli. Pinali ka pa pala. Ako yung medyo pang balanse pa. Pero pagdating na sa bahay yun. Para hindi naman kasi syempre, dumarating talaga na yung frustration ng bata eh. Alam mo, sa kagustuhan niya na makapag-perform, minsan talagang dumarating talaga sa player yun eh. Diba? Na hindi niya makuha agad. Hindi niya mailabas. So, okay lang yun. Sabi ko sa kanyang ganun. Kaya tawag dito, nagkakantsa-kantsawan kami. Palagi kada masama laro niya. Pero, pagdating naman maganda ang laro niya, tahimik naman kami lahat. Siya rin nagsasalita? Hindi yun. Ang number 1 kakampi niya, yung lola niya. Okay. Ang sasabihin ng lola niya, magsalita kayong lahat. May din pala. Kaya yung apo niya yun, tuwan-tuwa yun. At nakakatuwa naman. So, pamilyang basketball din talaga. Kaya kami saying, kayo personally, sino ang first coach nyo sa basketball growing up? Saan to? Sa high school? Nung start na kayo naglaro ng basketball. Nung nagsisimula. Nagsisimula. Like, first na nag-introduce ng basketball sa'yo. Actually, nung high school siguro ako. Pero, nung sa lugar kasi namin, wala kaming mga, yung mga kamukha nangyayari ngayon sa atin ng mga inter-school. So, napasama ako doon sa tinatawag namin na grupo na BLCYC. Tinatawag namin si Tatay Rick sa Santolan. Okay. So, kami yung mga grupo nila Bal David. Okay. Kasi same barangay kami ni Bal. So, same group kami. So, mas ahead lang sa akin si Bal. So, napasama ako doon. Kaya, shoutout sa'yo, Tatay Rick. So, sila yung nag-guide din sa amin. Pero, syempre, iba yung hanggang sa unti-unti tayong nag-i-improve. So, ang team nyo nung kasama nyo si Bal? May mga time na kasama kami sa liga. Pero kasi yung division namin, mas magkaiba siya nung time na yun. So, sino nakapansin sa inyo doon na parang pwede ka maglaro ng organized basketball, high school, ganyan? Nung after na nung mismo kakagraduate ko ng high school. Okay. So, kasi syempre, nung time na yun, hindi ko first sport yung basketball, baseball talaga ako eh. Ayun. So, Pasig may baseball? Meron. Mas sa amin ng baseball during that time. Actually, ako ganun. Grade Baseball 5 and 6. Baseball ka din? Baseball ako. Kaya pala. Kaya malakas mo hataw. Parang baseball bat yung kamay mo eh. Pag gano'n talagang yun eh. Kapag-represent pa kami ng palarong pambansa. Okay. Talaga? Galing Yun ang doon. Kaya, pero nung high school kasi, so parang, siguro naging motivation ko lang noon, doon sa mga kaibigan ko. Kasi kada after school, lalaro kami, yung mga tropa. So, ako palagi yung last pick. Ako yung pinakamalaki. So, hindi pa talaga ako totally late bloomer. Baka sa may baseball bat ka, hirap na kasi pumili ng player pag bit mo pa yung baseball bat mo eh. Nakarabel sa baseball bat. Babitawan mo na yan. Kaya nga ang nangyari sa akin doon, so, sabi ko,
itong mga to, palaging ako yung So parang minsan may mga pagkakataong halos isang beses lang ako nakakalaro. Dahil ayaw nila akong kunin. So parang tumanay sa isipan ko na gusto kong ensayo. Mag-improve. Hanggang sa doon ako nag-umpisa. Hanggang sa paunti-unti, medyo naging mabilis yung improvement ko talaga. Talagang sineryoso natin that time. Talang self-taught lang, ganun. Yes. Yung pa yung mga napapanood mo sa TV, yung mga VHS pa. Oo. Betamax, tama. Sino yung mga player na ginagaya mo nun sa VHS? Marami. Sila, syempre, mga icon no, sila Michael Jordan na yun. Di ba? Kaya bago minsan, pagka wala naman slow-mo dati. Wala. Di ba? Tuloy-tuloy lang. Inisipin mo, paano nga pala nangyari yun? I-remind mo lang. I-remind mo lang. Hanggang sa doon lang, marami yung ibang mga players. Sila Iverson, sila McGrady, yung mga time na talagang mga magagaling that time. Tapos talagang pinursue nyo na siya. Nagta-tryouts sa kayo sa mga teams, school teams, ganyan? Right after ko gumraduate ng high school, kinausap ako ni tatay ni Bal. Okay. David. Kasi during that time, nasa USD si Bal eh. Okay. Pero ang magiging kondisyon, babalik ako ng high school. Para maglaro. Uso yun. Uso yun eh. Laro diba? ng isang taon. Sabi ko, Mambino, iisipan ko muna. Kakagraduate ko lang eh. Oo nga. Nag-graduate ulit ako. Babalik ka ulit ng algebra. Ayaw mo lang dalawa. Dalawa? Oh. Parang, teka muna. Kaya hindi ako natuloy. So, tawag dito hanggang sa vocational muna ako noon. Hanggang sa, pero tuloy-tuloy pa rin ako nag-ensayo. Hindi ka naglaro ng college basketball? Hanggang sa, mga isang taon siguro mahigit na pahinga. And then, nakalaro ko naman sila Junel Menjola. Okay. Sa, parang parang interbarangay ata sa Cubao. Sa Cubao, okay. So, doon kami nagkita, sila Monel Calios. So, nung nakita nila ako maglaro doon, sila ang nag-invite sa akin mag-tryout sa PSBA. Okay. So, pero hindi ako agad nag-tryout doon. Siguro palipas din na lang. Ata ako na siguro mga less than a year. Dahil tawag dito, nag-aaral-aral pa rin ako noon eh. So, pagbalik ko, nung nag-tryout ako doon sa kanila, na-recognize na naman na nila ako doon. Doon ako nag-start. Na talagang dumaan tayo doon talaga sa proseso. Sa PSBA ito? Yes, under Coach Ginto. Anong year? 94 and 95. So 2 years lang akong naglaro doon. Tapos kailan ka nag-NBA? Naalala ko nag-NBA ito eh. Then after nun, after namin mag-champion nung 95, lumipat ako ng FEU. Ay, okay. Kasi nung time na yon, ang dami may mga liga noon, ng mga NBC, mga commercial league, pero hindi kamukha ng ganito karami. Diyan sa may Arellano. Oo, tama. So yung mga ka-teammate ko doon, yung mga players din ng FEU. Okay. So sila din ang nag-encourage sa akin. Sabi, try mo doon sa FEU. Kasi may mawawala ng spot doon sa position mo. Okay. Ang posisyon mo DOS din eh. DOS, okay. So sabi ko, sige, try ko. Kaya doon ako nalipat. Pero hindi naman din siyempre naging ganun kadali ang paglipat. Kasi nga siyempre, dito galing kami ng champion. So halos talagang ika-third year ko lang kung tutuusin. So, nagpaalam ako ng maayos doon sa kasi hinahanap na ako nung sa mga boss. Nung sa PSBA pero sinigurado ko muna na makakakuha ko ng scholarship sa FEU bago ako magpaalam. Mahirap naman yun, syempre susubo ka. Kasi syempre, wala namang masamang mangarap diba? So, nung time na yon, nagpaalam ako, then nakasecure na ako ng scholarship doon. Nagpaalam ako doon sa director namin. Pinayagan naman niya ako. Naunawaan naman. Sino pala ang first 5 nyo dito sa PSBA na nag-champion kayo?
Parang NCRAA ba ito? NCRAA. Isa sa mga malulupit na team ng PSBA sa NCRAA. Palaging ang naming nakakalaban dyan, St. Francis. Hindi nag-abot nila Ranidil. So, nag-abot ba kayo? Sila, para si Ranidel ata, kung di ako nagkakamali. Talaga? Yancy, tama. Yancy, sila Burbe. Yun ang nakalaban nyo sa championship nung time. Yung sa inyo, kuya, sino yung mga ano nyo? Sa amin, sila De Gia, Bernard. Oo, tama. Okay, Bernard. Yan sila Junel Mendiola, Monel Calios. Mga kilala din pala. Francis Aquino. Tama. Diba? Tama. Sila, pare natin sila Raymond Calderon, si Suba. Tama. Hindi kilala din pala yung mga... Hindi rin basta-basta. Ayos din. Sila Martin Estrella. Hindi rin basta-basta. Nila Misolas. Kung nagtagal pa kayo ng isang taon, natalo nyo yung Miriam College. Doon ako naglaro eh. Ayan. Kasi natalo kami sa PSBA. Magat yata ang star ng time na yun. Jay Magat. 96 naman ako naglaro. Ganda ng record namin doon, 0-7. At least may record. Dito sa PBA, sino? Macau, di ba? Parang Macau kami. Hindi, nanalo naman na. Bigyan mo pa ako ng isang taon. Nanalo naman na. Nanalo na ba? Oo, nanalo na. Akala ko pa naman. Kasi hindi ka na naman ang titingin, Brad. Sorry. Tumigil na ako tumingin ng 0-7 eh. Sabi ko, okay na to. Hindi na, nagaya na yung sa amin. Nagaya na yung sa amin. Pero isa sa mga contenders talaga, PSBA. Nakikita mo ang ganda ng basketball. Di ganun siguro kakila sa mga viewing public ng yung basketball. Yung liga. Pero PSBA is strong contender yan. Big Manuel, di ba? Big Manuel. PSBA. Yes, Warren. Si Ping. Before. Si Ping Reese. PSBA yun. Siguro kung nakalaban ko si Ping nun, yayapusin ko lang siya. Ikaw magiging star ka, Brad. Bahala, alam mo to. Hindi, nung nag-FEU ka, sino na mga kasama mo? Kami naman nila magtulis. Okay. Magtulis. Sila Robin Mendoza. Last year niya noon. Yes. Sila Richard De La Rosa. Okay. Tandem ni Asi. So, sino pa ba? Si Raymond Valenzona. Ni Costuro. Yes. Ni Costuro. Ernest Medina. Okay. Sino pa ba? Sila Nick Dow. Ganda rin. Mark. Si Victoria. Malakas Pure Foods din. Noong time na din yun. So, sino pa ba? Bakani. Nailan taong ka doon? Isa lang din. Residence ako ng isang taon. Tapos isang taon nag-champion din kami. UAP. Tapos ganun din na nangyari. Meron pa akong isang taon. Tapos umalis din ako. Siguro kailangan... May history ka po yan. Champion na kayo, lipat na ako sa kabila. Hindi, ang goal pala niya, pag nag-champion, okay na. Balik-batch na ako. Sino pa bang team na kailangan ng championship dyan? Kailangan yung championship dyan. Dito lang ako, ha? Nagkataon lang naman siguro yun. Pero tapos, after nun. Nagamit ka dun sa FU team na yun, time na yun. Yes. Talagang ganda. Tapos exit na ulit. Paano naman ang rason bakit nag-exit ka after? Kasi minsan talaga tuloy-tuloy yun eh. Malamang ang nasa dugout nun, walang iwanan guys Next year ulit. Sige, bahala ka dyan. Talo ka man ngayon, huwag kang susuko. Kasi sa basketball, lagi kang pwedeng bumawi. Marami ang hindi sasang-ayon. Dahil sa podcast na to, ipapaliwanag namin kung bakit tama kami at bakit kailangan mong marinig ito. Ang MPBL, hindi lang naruto. Drama, diskarte, at mga tanong na bibigyang kasagutan. Latest updates, mainit na balita, hot take sa mga issue on and off the court. Dito lang yan sa Rebanse. Kung may issue, may sagot. Kung may talo, may Rebanse. Powered by Sports Plus. Alam mo, ito yung istorya doon na recently ko lang talaga, siguro 2 years ago, nalaman ko talaga yung istorya. Okay. So, nung first round, as a rookie, siyempre sila yung mga veterano noong that time. Sila Magtulis, sila Robin Mendoza. So, actually, maayos yung nilalaro ko nung first round.
So, hanggang sa modesty aside, medyo napasama pa tayo doon sa parang MVP candidate noon. Nung halos paumpisa. Nung second round, parang tataka ako, bigla ako all of a sudden, hindi ako nagagamit. Ayun lang. Tataka ako, ba't ano kaya yung naging problema? So, kasi ako, ang mentalidad ko noon, dahil parang ganun yung siguro yung kumpiyansa ko sa sarili ko noon. Yung mga pagkakataon, 2 against 3, 1 against 2, minsan inaatake ko talaga. Yun ang laro ko, especially open court. So, may mga time na parang ang dating na parang selfish player ako. Okay. So, ganun ang nangyari. So, ito naman sila Onak, magtulis. So, parang nagkaroon ata sila ng meeting na ganyan. Na parang siguro, I don't know kung hindi lang siguro naging maganda yung naging outcome. Okay. Na parang siguro, relax ka muna dyan. Pero ang nangyari kasi, walang kumausap sa akin. Hindi kasi nabihan. Di ba? At least, kung meron mang nagsabi sa akin na kailangan kong mag-adjust muna. Maintindihan. Siyempre, respeto doon sa mga veterano. Pero kung kasi wala naman akong masamang intensyon. Hindi naman tayo, kumbaga, kung ano yung maitutulong ko, bigay naman ako din lahat. Tama. Diba? So, nagkaroon pala sila ng usapan na gano'n. So, hanggang sa hindi ako nagamit, hanggang sa papasok kami ng Final Four. Kinausap ako nung manager doon. Sir Lacson. Sabi niya, Kiko, be ready. Sabi gano'n. Kasi kinausap na namin si coach at saka si Boss Anpon na gamitin ka. Sino coach nun pala? Danny Gabieres. Okay. So ako naman, talagang lang ako pakondisyon lang ako. So andun pa rin yung kumpiyansa ko, yung mataas pa rin yung moral ko dahil talagang, alam mo yun? Hindi mo alam eh. Hindi ko kasi alam eh. Pero siyempre kahit paano, naglalaro sa isipan ko, Bakit kaya? Ano problema? Mayroong isang pagkakamali, labas ako. Kasi kung medyo mahina-hina ka that time, talagang pababa ka na noon. Ang hirap makabalik para makuha muli yung kumpiyansa mo, di ba? So, nung pagpasok namin, ang nakalaban namin, UP, Paulo Mendoza. Okay. Sila Gahol. Twice to beat kami. Talo kami. Ganda nilaro ko noon. Game 2, nananalo kami. Sinuwerte naman tayo. Nag-best player ako noon. Okay. Finals against Lasal. Renren. Kasi kami palagi nila Renren ang matchup noon. Renren, Castellan, Aliado. Game 1, maganda rin nilaro ko. Ako din nag-best player. So, nung time na yon, parang talagang, siguro, parang alam din, napapansin din naman nila na kahit pa paano, mapapakinabangan nila. Yes. Ako naman, kagaya ng sinabi ko, kahit pasok mo ako na ilang segundo dyan, talagang ibibigay ko lahat. Yun ang, doon. Kaya nung sinabi sa akin yon, talagang parang, hanggang sa natapos, imagine mo, kailan pa yun? Ilang taon na yung nakalipas. Sabi ko, nag-retire ka na sa PBA. Sabi ko, Brad, saka Onak, dahil walang nalaman yan, sa totoo lang. Pero siguro, kung merong kumausap sa akin, at that time, maiintindihan ko. Diba? Baka makonsider ko pa. Kasi nung that time din kasi, galing ako ng PSBA. So, 2 years ako naman doon. Bumalik ulit ako eh. So, hindi naman din na credit lahat ng mga subjects ko. Same course din naman. Yes. So, kung na-credit siguro yon, baka isa rin din na mako-consider ko kasi regular student naman ako sa PSBA at that time. So, gagraduate din ako. So, pwede. So, sabi ko, sa sarili ko, pwede mangyari ulit ito eh. Diba? Na parang, parang in a way, parang tama pala siguro yung desisyon ko. Yes. Parang gano'n. Pero kasi syempre, hindi mo naman may babalik. Pero kung nung time na yun, iba kasi talaga yung spirit ng school eh. Diba? Pero dumating yung pagkakataon na talagang kailangan ko na siguro magtrabaho din. Siguro na rin ng panahon kasi ang negosyo ng pamilya namin, isa kami doon sa mga gumagawa ng sapatos.
Kasi sikat pa ng Marikina Shoes. Marikina Shoes. Isa kami doon, pero dito kami sa may Santolan. Santolan banda, okay. Pero si Airpat kasi produkto ng Marikina yan. Okay. So hanggang sa dumating na yung mga produkto coming from China, unti-unti medyo bumaba na yung ano namin. Kaya sabi ko, it's about time na parang siguro kailangan ko na rin mag-umpisang kumilos. Ikaw ba panganay? Ako panganay. Kaya gano'n ang responsibilidad meron sa'yo. Oo, nangyari. Kaya napunta naman ako ng NBA. Oo, kasi nakita ko NBA to. Pasig Pirates. Pero ako, pasensya, babalikan ko lang yung moment na kalaban nyo ang Lasal. Kasi binabantayan mo si Renren. Nag-champion kayo dito. Yes. Laban sa Lasal. Yes. Pwede mo ba ano lang yung mga moments na ninyong dalawa ni Renren sa court? Talagang pinahirapan mo ba siya? Nahirapan ka ba sa kanya? Dikit ba yung serye ng yan? Dikit. Actually, nung game 2 namin, overtime. No. Tapos hanggang sa yun na-shoot ni isa sa crucial na si Bacani. Okay. Pag-shoot. Tapos yung kay Manabat naman, yung shoot niya under goal, yun ang isa sa mga nagpanalo talaga sa amin. Yung shoot niyang yun. Kaya nung time na palagi kami ni match-up ni Renren, kami palagi kiskisan talaga. Siyempre, Renren, talaga ng catch and shoot So dadaanan mo lahat ng screen kaila Aliado, kaila Telan. So talagang hindi ka po pwedeng mag-relax doon. Ma-late ka lang ng konti, titirahan ka ni Renren. Pero I'll make sure na hindi mo kadali Hindi ganun kadali. Para ma-shoot mo yan. Ganun lang naman Shoot at shoot yan Given na yun. Pero I'll make sure na talagang medyo mapahirapan lang kita ng konti. Ganun lang naman ang... Nilimit mo ba ang score niya nung time na yun? May goal ka ba na parang hanggang 10 points ka lang ngayon? Ganun. Siguro mga pag 25, 23 na lang. Okay, si Ardio Nalimit naman yun ng 2 points. Nalimit naman yun, bakit? Naunahan mo ako na sasabihin. Pero iba rin kasi yung Renren. Ibaba mo siya sa average niya. So after nung nag-decide ka na to leave the business to help yung family mo by working, MBA naman ang tinako MBA na. naman. So naka 2 years ako doon. Pero kinonvince ako noon under kay Coach Joel Banal. Tama. Na mag-extend ako. Actually, ayaw ko. Kasi nga, nag-iisip ako magpa-drop na. Di ba mayroon naman yung mga direct hire? Direct hire, pero wala pa Wala pa kami. Hindi pa nag-uumpisa yung time na yun, kundi ako nagkakamali. Kasi naalala ko, pwedeng galing ng pwede kang i-direct hire papunta ng PBA. Okay, MBA to PBA. MBA to may PBA. Ganun, may ganun na Tama, time. May ganun time So kami yung batch nila Willie Miller, Kagiwa, 2001. Malakas. So hanggang 8 rounds yun. Maaayos yung mga... Ilan kayo nun kung 8 rounds? Dami. Pero nung nagpa-draft ka, ilan pa lang ang team nun? 8. 8. Anong team mo pala sa NBA? Pasig. Tama. Pasig Blue Pirates. Ano yun, talagang sinikap mo na dahil taga-Pasig ka, gano'n, Pasig na rin. Gano'n. O nagkataon lang din? Nagkataon lang din So... Laking tipid sa pamasahe. Oo nga. Nadulas sa kabila. Lapit lang. Pwede mag-bike. Sa kabila. Nagkataon lang. Nagkataon lang. Kasi by invitation naman kasi yung tryouts lang din doon. Okay. So pagdating doon, nakita naman tayo na pwede. Kaya hindi na rin ako naka-tryout sa iba. Okay. So hanggang sa, yun na nga, nagkaroon ako ng extension ng another 3 years. Pero ayoko nga. Tinanggihan ko. Pero hanggang sa dulo, napapayag na rin. Dahil sabi ko, okay na rin naman. Kasi nung time na yun, ang NBA, talagang medyo hype yung peak. NBA that time Ang nakakalungkot, yung 3 years, hindi ako umabot ng 1 taon sa extension. Dahil disband Pasig. Sa Pasig. Okay. So, ganun ang nangyari. Kaya nagkaroon ako ng dahilan na magpa-drop na ako ng 2001. Kamusta naman yung proseso na yun? Saan pupunta ang isang player na na-disband ang team para magpa-drop ng
sa PBA talagang may nilapitan ba kayo na coach, ganyan? Or like, kung may idea ka, kung sino pipick sa'yo. Kasi may mga ganun, di ba? Na, like, for example sa akin, before the draft day, may sinabi sa akin yung manager ko na dito ka mapupunta. Pero hindi ako naniniwala na doon ako mapupunta until tawagin yung pangalan ko. Sa'yo, kuya, merong bang ganun na like, si ganitong team, kursunada ako sa ganitong round, at ganitong pick, mga ganong ba? Yung experience ko kasi noon, tawag dito, nung nag-try ako sa Santa Lucia. Kasi ang Santa Lucia, kabila nyo lang din. Kanto lang din yun. Kabila din ninyo. Di ba? Isang jeep lang sasakyan mo Isang talaga. barangay lang din kami. Napakaswerte mo. Sorry sa team Lapit lang. Isang barangay lang kami. Actually, yung mga Robles talagang sobrang shoutout. Pasalamat kila. Sexy, Boss Levy. Nasubaybayan din kasi nila yung growth ko kasi. Okay. Kasi ako yung palagi nangungulit sa kanila na nagpapaalam na kung po pwede mag-shooting sa garahe nila. Para makapag-extra workout. Kasi hindi naman talaga po pwedeng basta makapaglaro ka dun sa kanila eh. Siyempre, private yung garahe nila yun dun. Kaya talagang pasalamat. Hanggang ngayon, nakakapagpapawis ako dun sa kanila ng walang bayad yun. Kaya boss, thank you, boss. Kila Michael, yung mga anak-anak na Michael Robles, maraming salamat. So, ang nangyari noon, nag-try out ako sa Santa Lucia. Okay. Dito sa may Celebrity Sports Plaza that time pa. Under Coach Norman Black. Sino mga player na, kuya? Yun yung time na trade si Marlo and Limpot. Nagkapalit yung dalawa. Okay. Tapos si Dennis Espino, Gerard Francisco, Paulo Mendoza, Belano, Tristan. Yes, malakas din. Sino pa ba? Noy Falca Santos, Long David. Sino pa ba big man namin doon? Dennis Espino ba? Richard De Rosario. Dennis Espino. Dennis Espino ba? Yes. Richard De Rosario. Tama. Anong big man namin? Tapos anong round ka? Ito, nung nag-tryout ako, then modesty aside naman din, nung nakita ko ni Coach Norman, kinausap niya na ako. Sabi niya, huwag ka na mag-tryout sa iba. Tinagalog ko na lang para alam mo naman English yun. Sorry, Coach Norman, tinagalog ko na lang. So sabi niya, huwag ka nang mag-tryout, kukunin na kita. Okay. First pick sa first round. Okay. So nagustuhan niya ako, siguro nakita niya naman na mag-fit ako dun sa sistema niya. Hindi na ako nakapag-tryout sa lahat ng teams. Okay. Na supposed to be dapat iikot ako. Okay. Kung saan po pwede. So parang ang nangyari, kagaya ng sinabi mo, kahit na sinabi niya sa akin yon, mahirap ang hawakan. Yes. Diba? Hanggat hindi ka nakukuha. Hanggat hindi ka natawag. Yes. Kahit nga natawag ka na nga lalo sa panahon ngayon, hindi ka sure hanggat hindi ka pumipirma ng kontrata Yes, tama. Diba? So hanggang sa na-pick tayo noon, kaya sobrang pasalamat. Doon pa tayo napili doon sa first round. Pang ilang pick yung kuya? Sa first round, 6th overall pick. Galing. Ganda. Yun ang... Tapos, pag mo ng Santa Lucia, yun, pirma na agad. Oo, nakapirma na ako noon. Tapos as rookie, kami yung first na nag-champion doon. Under naman yung import namin, Damian Owens. Ay, oo. Yung magaling. Kalaban namin San Miguel. Sila Lamont, Strotter. Tama. Yun ang... lakas ng San Miguel nun. Lakas ng San Miguel nun. Lakas ng San Miguel nun. Sabagay, may Marlo Aquino sila. May Dennis Espino sila. Tsaka nung time naman din yun, talagang total team effort talaga. Kasi tawag dito, halos lahat maganda nang nilaro nung time na yun. Gerard, Paulo, lahat ng ipasok given na yung Marlo Dennis, di ba? Isa sa rookie year mo rin yun. Rookie yun. Swerte nga ito. Galing first timer. Champion na. Nagkakataon lang siguro. Tatlong beses na eh. Tatlong beses na eh. Galing. So, rookie year mo, championship, tapos champion. Yes. Kamusta ang gamit sa'yo na as a rookie, talagang ginamit ka ni Coach Norman? Okay naman kasi... Sino ba kasalita mo noon time na yun?
kami nag-iikutan nila Gerard Francisco. Falco Santos. Tapos si Falco Santos naglalaro ng 3-4 noong time na yon. Tapos si Tristan, tama. yan ang mga Tangkay. Jojo Tangkay. Si Jojo. So, yun ang mga namin doon. Tapos, eksakto naman yon, kalaban namin Red Bull. Oh, okay. Tawag dito. Sino bang, nandun naman si Aside? Junti. Yung mga si Lordy. Yan. Si Torion. Oo. Torion. Si Devon Harp. Devon Harp. Pinisi. Gano'n na nung unang laban na, kami, do or die yun. Okay. So, siguro mga, 2 minutes na lang din ata yun. Lamang pa ata ng double digits ang Red Bull. Okay. Tapos yun, ang ginamit ako noon, pumuto kami ni Damien Owens. So, ako at saka si Damien yung best player noon. Eksakto, pag pasok namin ng playoffs na noon, tuloy-tuloy na. Nasa mag-champion kami. Kaya, kakatuwa naman. At least. Yung ba yung pinaka-memorable na game mo, yung dalawa kayong best player ni Owens? Sa series ng leading to the championship, Oo, sa tingin ko. Kasi kung natalo kami doon, wala na kami. Oo ba, ganun no? Basyo na. Oo, out na kami. Pero isa din doon, siguro yung nag-post ako ng career high against Ginebra. Anong team ka dyan? Santa Lucia. Santa Lucia pa rin. Oo, Santa Lucia. Kasi halos karamihan ng mga kaibigan ko alam mo no, pagdating ng Ginebra, lahat yung Ginebra. Matik. Nagkakataon, lahat naman din sila, iniidolo nila yung Bantay si Kagiwa. Bantay mo. Diba? Mga kaibigan ko pa yun, ha? Oo. Nakakatuwa naman. Kaya parang lalo akong na-challenge, diba? Kami palagi match-up ni Mark. So, ganunan kami. Tapos yun nga, nakapag-post ako ng karera. Kakatuwa na kahit pa paano tayo nakakasabay naman. Kamusta naman ang Ginebra fan sa'yo, Kiko? Particular sa mga kaibigan ko. Oo. Pagkatapos ng game, medyo ako yung sinisisi. Ganun lang. Kasi nakakataon naman na kada laro ang Ginebra, maganda naman ang nilalaro ko. Parang ganun. Di ka ba inaasar ng mga, ito kasi paboritong asarin to ng mga Ginebra fans Inaasar ka ba ng Ginebra fans pag... Hindi nakakarinig-rinig naman tayo, pero iba si Bo. Oo. Oo. Kasama yun. Kaya minsan gusto ng any team to beat Ginebra kasi dahil yung fans kasi may dagdag na tatalunin ko kayo, parang ganun. Oo. Iba kasi talaga ang crowd ng Ginebra. Yes, sir. Talagang kung totoo kasi pagdating sa labas nga lang yan, makapag-diskusyonan dyan, mapapaaway ka Oo. Ganun ka pagdating sa Ginebra. Ganun sila ka-competitive. Kaingit, no? Yes. Basta, kasi fan talaga So, after mo manalo ng championship with Santa Lucia, tumagal ka ba sa kanila o kailan ka napunta na? May history siya ng after isang championship, umalis ka na Oo nga Lumipat ka ba? Pero, Beerman? Hindi naman tayo kagad na umalis. So, tumagal pa tayo ng ilang taon. Okay. Hanggang sa si Coach Al na yung nag-take over na. So, nung time na yun, napunta ako sa reserve list. So, sabi ko, baka papaalam muna ako, laro-laro muna ako ng mga liga-liga labas. Para at least kahit pa paano, andun pa rin yung condition din. So, nakalaban ko ngayon si Papa Sam Boy Lim. Okay. Kasi naglalaro siya during that time kay Bong Tan. Kami magkalaban. Okay. So, kami yung match-up Nakita niya siguro na, dito pa si Kiko dahil alam niya naman kasi siya ang team manager ng San Miguel. San Miguel. So, kamusta ka? Saan ka ngayon? Sabi ko, doon pa rin pero nasa reserve. Sabi nga gano'n. So, nakarating kay Coach Jong, napatawag ako. Tapos ang assistant coaches noon si Richie Tixon at saka si Boy Beats. Yes. Victoria. So pinatawag ako pero under contract ako ng Santa Lucia. Pero ang istorya niya, although tapos na naman, syempre since nasa reserve list na naman din tayo,
Sila Boss Sexy naman, hindi naman nakikialam sa mga ganyan-ganyan. So, nung magkausap kami ni Coach Jong, nung nagpunta ako sa practice sa kanila, interesado sila. Pero ang kondisyon ni Coach Jong is, sige, ganito Kiko, kung hihingi ng trade ang Santa Lucia, kalimutan mo na yung pinag-usapan natin. Sabi ko, Coach, ako nang bahala. Alam mo yun? Kasi siyempre, hindi ka naman masyadong kailangan dun eh. So sabi ko kay Boss Buddy, Boss, alam na po na ako. Dahilan na lang ako para makuha ko lang yung release. Kasi para lang madali. Sabi ko, Boss, parang noon ayoko na muna siguro maglaro. Parang na ako eh. Natamad na ako eh. Kasi, alam mo yun, kasi siyempre, kahit sa ensayo naman, sorry pero alam mo kahit paano na meron ka pa naman ibubuga. Ibibigay. Tama. Bago tayo magtuloy ng mas matinding kwentuhan, quick shoutout muna. Nasa Balyahan pa rin kayo with GB and RDO powered by Sports Plus, the official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-e-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin sa mga new episodes. Yun ang masakit sa isang player na alam mo kahit paano. Kaya pa. Medyo deserve mo yung spot. And then yung opportunity, hindi ka mabigyan. Ayaw. Diba? Tama. So yun ang ginawa ko sa kanya. Sabi ko, Boss, baka po pwede. Nakuha ko agad yung release paper ko. O, pakita ko kay Coach Jong. Ensayo, the next day, laro. Panalo kami. Ang galing. Tapos kaya nagkakalukuhan eh. Sabi ni Boss Sexy, Buddy, bakit ganun? Pag umaalis yung mga player sa atin niya, umaayos sabi gano'n. Nagkakataon naman kasi siyempre, tayo hindi naman tayo nagpapabaya eh. Dahil siyempre, trabaho natin yan eh. Diba? Gusto natin hanggat maaari yung, kagaya ng sinasabi ko palagi, kung ano yung binibigay na sweldo, maliit man yung malaki na pinirmahan mo, ibigay mo, suklian mo ng 2 beses. Tama. Ganda. Diba? Galing. So, kailan naman nasungkit yung kampyonato ng Beermen na kasama ka? 2006. Ilang taon din? Ano yun? Kay Ace Castis naman, hindi ko nagkakamali. Yung import din namin. So, okay naman, din yung experience hanggang sa naka-extend tayo ng 1 taon. Ilang taon ka sa Santa Lucia? Halos 4 data ako, di ako nagkakamali. Okay. Tapos 2 sa San Miguel. And then after nun, parang kami yung naging part ng trade ni Enrico Villanueva tsaka Larry. Sa Red Bull. Kami ni Kablay. Tama. Pero hindi naglaro si Kablay sa Red Bull. Yes, hindi ko alam kung anong dahilan ni Brandon noon. Kasi kung hindi siya naglaro. Hindi ko alam kung ano yung naging problema niya, bakit hindi siya natuloy. Pero late kasi ang dating ni Larry, pero alam ko part din ng trade yun. Kung hindi ako nagkakamali. So, ang unang taon mo din sa Beermen, champion? Hindi. O pangalawa? Yes. Yung unang taon din eh, no? Sabi ko sa iyo eh. Kaya nga, alam mo. Lucky charm ka, Brad eh. Meron kang sa totoo lang, isa lang ang na-miss ko talaga yung Red Bull eh. Oo. Ganun. Oo, sayang din yun. Hindi lang isa sa pinanghihinayang ako nun. Sino nakalaman pala ng Beermen sa finals nun? Parang talk and text. Talk and text. Mabuti na, wala si RDO dito. Ang galit yun. Oo, medyo malulungkot yun. Ang galing, no? Oo nga, no? First year mo palagi may kampiyon. Ilan taon ka San Miguel? 2. Tapos Red Bull na. Paano kinapos yung Red Bull sa kampyonato? Maganda rin ang team ng Red Bull nun eh. Lakas yun. Maayos yung team na yun. Pero yung team na yun, yun yung time na na-trade din si Cyrus eh. Yung late na. Diba? Late na. Na-trade si Cyrus sa Air 21. Tapos napunta ng Ginebra. Kasi naging teammate ko pa si Cyrus sa Air 21. Yun yung rookie year ko. Rookie year ko. 08. Nag-abot pa kami. So alam mo na yung edad natin. Matik na. Walang tanong mga ng edad dito. Tama. Yun na yung yung parang kumbaga pa-down na ng Red Bull na tinitrade na yung mga tinitrade na yung malalakas.
Oo. Inuuna kay Enrico, kay Larry, kay Tugade, si Junti, si Pinisi. Oo. Yun yung na sila na kumbaga parang tinitrade na yung mga star player. Pero nung time na yon, ano pa kami? Hindi lang kami lumusot kaila sa Pure Foods. Parang yun yung Red Bull nyo kay Coach Cheng pa. Yun yun. Okay. Yun yun. Mabot din kami ng Game 7 noon. Kung lumusot yun, baka makaisa rin. Galing, no? Game 7 pa, no? Talagang dikit na dikit. Oo. May something in common. Pareho kayo dumaan kay Coach Yeng. Coach Cheng, Yes. Meron ka bang kwentong Coach Yeng nung panahon mo sa Red Bull? Ikaw ba napagalitan ka lang ni Coach Yeng? Pagdating kay Coach Yeng, kung hindi ka na-under sa kanya at hindi mo na-experience yan, one of a kind ka. Oo. Ibig sabihin, hindi ka mahal ni Coach Yeng. Oo. Ganun lang kasimple yun. Ganun lang Diba? kasimple yun. Kasi siyempre si Coach Yeng, yung kwentong Coach Yeng, mararamdaman mo naman din kasi sa kanya, although sinisigawan ka, minumura ka, nararamdaman mo yung sincerity. Yes. Diba? Kasi yung iba naman kasi, pag pinagalitan ka, minura ka, mararamdaman mo, medyo iba yung dating. Pero sa kanya, right after the game, and then the next game, ikaw pa first five. Bawi ka. Diba? Yun ang difference ni Coach Yeng doon sa mga coaches na iba. Yes. Diba? Magsipag ka, bibigyan ka niya ng pagkakataon. Yun ang doon. Kaya nung unang game ata yun, kung di ako nagkakamali. So, siyempre, nangangapa-ngapa ka. May instance doon na pag-swing sa akin yung bola, libre ako. So, ngayon, nag-hesitate ako. Mortal sin kay Coach Yeng yun. Mortal sin. Diba? Tawag nilabas ako. Galit na galit si Coach Yeng. Kiko! Sabi ganun. PUTA ka! Sabi ganun. Ang lakas nun, di ba? Pagka mahina yun, hindi si Coach Yeng yun. Sabi niya ganun, kung kailan ka tumanda, tsaka ka naging duwag. Sabi ganun. Hindi siyempre, sesya na coach, ganun lang. Di, upo ako doon. After 2 minutes, hindi ako nagkakamali, tinawag niya ako. Binalik niya ako. Pagpasok, di okay na. Pero parang buhayan ka ulit. Sabi, parang iba to Siyempre sa tagal-tagal mo ng mga naglalaro, sa iba-iba yon, wala na. sa next game ka na. Doon ka na sa dulo ng bench. Doon ka na sa dulo. Pagpasok ko doon, tinawag niya ako. Bago yung maibigay yung bola ng referee. Sabi niya, Kiko, ayoko na mauulit yan. So, ganun siya magbigay ng kumpiyansa sa mga players. Kaya, Coach Yeng, thank you so much. Although, 1 year lang tayo nagkasama, pero sobrang, alam mo yun, na-appreciate ko yung pagmamahal mo sa aming mga players. So, after NCAA champion, UAAP champion, NBA, wala na sungkat sa NBA. Wala, kasi sabit lang PBA, 2 team. Last year mo sa Red Bull, talagang nag-decide ka na mag-leave ka na ng game o gusto mo pa sana ilaban? Gusto pa. Bata pa naman ako nung time na yun eh. Ilan taon na kuya? Ngayon? Hindi, noon. Akala ko ngayon, next question eh. Google lang namin. Andiyan ang isis mo, tanong lang namin. Parang although nasa 30 plus na rin naman ako noon. Pwede pa din. Pwede pa. Tayo naman eh. Basta maalaga ka lang eh. Matagal ka pa naman eh. Kaya sabi ko nga, hindi ko kasi in-expect na na makakat ako kaagad after nung kontrata ko. Kasi during the season, may offer na sa akin ng management eh. Ng extension. Kasi maayos yung nilalaro ko. Isa ako sa mga consistent na nilalaro ko nung under kay Coach Yeng. So hanggang sa natapos, doon nga ulit ako nag-career high. Nabura ko 29 points ako doon.
Kaya kung maibabalik mo lang, eksakto lang naman na game 6 yun. Tawag dito, nireserba na lang ako ni Coach Yeng sa game 7. Kung maibabalik lang, pinakiusap ko na sana, Coach, once in a lifetime lang to Sabi ko, nakaka-29 points na ako, under 9 minutes pa mahigit ng fourth quarter. Baka naman. Baka mag-35 to. Di ba? Baka maka-30, sayang. Tama. So, yun ang mga experience natin kay Coach Yeng. Pero sa totoo lang, yun sobrang namin kay Coach Yeng. Pagdating sa ensayo, sobrang light kami as a group. Sobra. Yun ang experience. Sobra. Siguro hanggang ngayon din naman Alam mo yun, pero pagdating na ng oras niya, seryosohan na yan. Tama. Bakbakan na yan. Nag-reflect nga sa Raynor Sheng, ganun din. Pag nakikita ko yung mga vlogs ng mga players, sobrang light lang, lokohan. Hindi kasi, sa tingin ko, kung ano yung sinimulan ni Coach Yeng with Red Bull, with Burger King, with what other team he has, same scenario Kung ano yung yung first 2 hours niya is skills. Kayo yun. Bahala sa buhay nyo. Pag dumating si Coach Yeng ng alas 9, 9:15, yun na yun. Yun na yung team na sa kanya talaga. Ganun pa rin ba? Yes, ganun pa rin ba? Okay. Ganun pa rin. Tama naman. Bakit mo babaguhin? Ganda naman. Hindi, tsaka effective Yes. Effective Naging iba lang naman ng mga coaches kapag yung in-apply mo sa isang team, nandun ka lang lagi sa pang-8, pang-9. Siyempre mag-iiba ka ngayon. Mahanap ka ng ibang Yes. Tsaka, ang napapansin ko kay Coach Yeng ngayon, medyo nag-tame na siya ng diba? Tame down na. Kahit paano, nabibiro-biro. Tame down na. Kasi nung time namin, ang isang player lang na nakakapagbiro sa kanya, alam mo kung sino? Si Mick. Si Pinisi nga lang daw. Si Pinisi lang. Kasi pag minura hindi rinig, matangkad kasi si Mick. Si Mick. Si Mick matangkad. Siyempre, si Coach Yeng, nung time na yun, alam mo naman, napaka-busy nun. Dahil politiko, di ba? Minsan may mga importanteng tawag, ganyan-ganyan. Isipin mo, kahit sino, walang magkakagawa kay Coach Yeng. Naitago ni Mick Pinisi yung telepono. Imagine mo yung gagawin mo kay Coach Yeng. Seryoso ba yun? Seryoso yun! Tinago ni Mick yung cellphone ni Coach Yeng. Kasi yung galing ni Coach Yeng yun before na papagawa ng drills yan. 3-on-3. May kausap sa telepono yun. 4-on-4. May kausap sa telepono. Dito kayo. Other side. Ganun lang yun. Alam mo na yun. Ganyan na ganyan siya. Ganyan na ganyan. Ganun lang kasimple. Pero kayo, talagang napaka-competitive nung ensayo ninyo. Yes. Hindi na kailangan, kumbaga, pag pumito yun, yun na yun. Nagre-reflect naman dun sa game. Dito sa research namin, talagang depensa ang in-highlight defense ang talagang yung forte. Aside from the mga career high mo, sino yung mga top 5 siguro na players na mahirap depensahan nung panahon mo nun? Kung ranking mo. Marami. Oo. Yung kasama mo, yung pareho ng pareho ng batch posisyon. namin sa 2001, yan, sila Miller, sila Kagiwa. Tama. Yan yung mga pwesto niya, sila James Yap. Nag-aabot pa kami kasi nung time ng laban namin ng Game 7, ang naging game plan namin noon, siguro, naramdaman ni Coach Yeng na pwede ako, dumipensa ako simula gwardiya hanggang sentro. Nung Game 6. Seryoso, dinepensa ko yung sila PJ Simon, sila James Yap, kinuha ko si Ping Reese. Okay. Nung Game 6, naging effective yun, kinuha ko si Kirby. Nung Game 7, na-foul trouble ako kaagad, kaya na-dismantle yung namin. Pero lahat yun, inikot ko yun. Binantaya mo. Galing. Parang, alam mo yun sa akin, na sobra akong bukod sa na-challenge. Parang, iba yung pakaramdam na... Nasa-stop mo sila. Na-stop mo, especially doon sa mga crucial, na yung it matters most, na talagang na magre-reflect na mananalo kayo. Regardless kung maitawag dito, hindi ako makashoot. Okay lang yun. Yun ang mentality ko nung time na yun. Kahit during the college naman . Basta I'll make sure, shoot at shoot ka. Pero kumbaga, kasabihan, duduguin ka muna sa akin. Ganun lang.
Actually, wrap up na tayo no, Kiko? Gusto ko lang sana bigyan ka ng chance na kausapin yung anak mo as a daddy coach. Kung may papayo ka sa payo mo sa kanya. Payo sa lahat ng mga batang gusto. Ito na lang siguro. Payo sa mga lahat ng batang gustong mangarap maglaro ng college saka mag-PBA. So ano yung pwede mong ipayo sa kanila? Kasi ang rami din talaga mga batang nangangarap ng maging pro. Yes. Well, siguro palagi kong sinasabi, especially during pagka nag-guest tayo. So, yung una palagi, hard work talaga Tawag dito, yung discipline, yung determination mo. Diba? Lahat yan, ginagawa nyo na yan, lahat Diba? Given na yun. Kaya ang sinasabi ko palagi, napakaswerte ng mga bata ngayon. Andiyan yung skills coach, meron, one-on-one. Andiyan yung strength and conditioning. Pero, still, gaano mo kakapursigido ka. Yes. Diba? At iilan lang yun. Diba? Pagsikapan ninyo. Kaya sa akin naman, especially siyempre ngayon, may tayong pagkakataon tayo na makapagbigay ng konting mensahe kay Dos. Yan. Ako sana wag na kayo mag-away magtatay. Makinig kay Papa. Kasi kami niyang pinagdaanan na may papasa sa Yes. Tama. Ang galing. At least naman yung sa amin naman na away namin, at least at the end of the day, alam mo meron kang ma-share sa kanya na meron siyang ma-adapt. Yes, tama. Hindi naman siya away lang. Kaya palagi sinasabi, Dos, magsumikap ka. Ilan taon na siya ngayon, kuya? Kaka-17 niya. Malaki na. Sa akin, medyo malaki na rin ng konti. Yan. So yun, nag-training naman siya sa overseas ngayon. Sabi ko, okay lang kami, hindi mo muna intindihin yung sa high school. Hindi naman ang natin dyan. Sabi ko, pagigihan mo, malayo ka pa. Tama. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Kaya pagsipagan mo, diba, ilagay mo palagi sa puso't isipan mo yung ginagawa mo. Every practice, every game, isipin mo palagi yung every improvement daily na pwede. Na po pwede mong i-improve. Yes. Kailangan gawin mo. Sa game especially, ganun din. Kaya good luck sa iyo dyan, Dos. Yeah. Hindi na pala sila mag-aaway. Kasi yung anak na nag-adjust. Umalis na. Nag-overseas na yung anak. Pero ang ganda pa. Ako na mag-a-adjust. Pati tayo mag-aaway. Alis na ako. Sobrang laki na adjustment. Layo. Pero nahirap sundan. Pero ganda ng mensahe nyo sa mga bata at sa anak nyo. Thank you, Kiko, for sharing yung masayang kwentuhan from start ng iyong career hanggang sa ngayon. So, salamat. Thank you so much. Thank you so much. Game over, pero di dito nagtatapos ang balyahan. Para sa non-stop sports content na kaabang-abang, visit sportsplus.ph now. Like, comment at subscribe na rin para ikaw ang unang makaalam sa mga bagong episodes. Kita-kits! The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.